Paano naman po sabihin na huwag mo i-spoiled ang anak mo at baka lumaking matigas ang ulo? So I'm going to give different versions po, no? And medyo iti-twist natin ng konti kasi I found out na meron din po tayong mangilang-ilang Koreans na naka-follow sa post natin. And they're also requesting Tagalog na subtitle kasi nga they're also learning, no, from my content, which is good to know. So yung first version is like direct or you're giving strong warning. Pwede mo itong gamitin with your families o kaya close friends. So sasabihin mo, huwag mong masyadong i-spoil ang anak mo. Baka lumaki siyang matigas ang ulo. So in Korean, 애를 너무 버릇없이 키우지 마. 그러다 애가 고집 세게 자라. 애를 너무 버릇없이 키우지 마. 그러다 애가 고집 세게 자라. For this version, neutral tone naman ang gagamitin natin. So this one, mas kalmado and general kumpara dun sa nauna. So sa Tagalog, sasabihin mo, kapag masyadong inispoil ang bata, pwede siyang maging matigas ang ulo. So in Korean, you say, 아이를 너무 오냐오냐 키우면 고집이 세질 수 있어요. 아이를 너무 오냐오냐 키우면 고집이 세질 수 있어요. And then yung last natin, polite version. So magandang gamitin ito kapag ang kausap mo is yung mga matatanda o kaya mga parents ng bata. So sa Tagalog, sasabihin mo, kapag masyadong inispoil ang bata, maaari po siyang lumaking matigas ang ulo. In Korean, you say, 아이를 너무 버릇없이 키우시면 나중에 고집이 세질 수도 있어요. 아이를 너무 버릇없이 키우시면 나중에 고집이 세질 수도 있어요. So those were the different versions, no? Pwede mong gamitin sa iba't ibang situation, depende po kung kanino ka nakikipag-usap. So I hope this can helps not only yung Filipino followers natin, but also yung mga Koreans na naka-follow din po sa atin who's trying to learn the Filipino language.